na Bible ng aking cellphone ay English. Ano po, at hindi ako makapag-download ng Tagalog dahil kailangan ko pa raw magbura doon sa mga apps na nandito sa cellphone. Medyo maliit lang yung memory kasi niya. Ano po. So, sabi dito, Mateo chapter 6 verse 9, after this manner, therefore, pray, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgiven our debtors. Ayan, sabi po sa last verse natin ng 13, Hallelujah. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For then is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanya pong mga salita. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay ng iyo pong banal na Espiritu, Panginoon, marami pong salamat muli sa napakalaking pagkakataon muli, Panginoon. Pribilehiyo po, Panginoon, na kung saan, Lord God, kami ay narito sa isang platform ng daily devotion, Bible study, pinag-isa mo kami ngayong gabi sa platform na ito, Panginoon. Salamat po na kami ay malaya, O Diyos, na mag-aaral, magbubulay-bulay ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, na kami ay malayang lumalapit, dumudulog sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, O Diyos, na kami ay malaya, Panginoon, na nagsasabi, na-express namin, Lord God, ang aming pong pag-ibig sa iyo. At hayaan mo po, Panginoon, na ngayong gabi, hayaan niyo po na maitaas namin kayo sa aming pong mga kabuhay. Hayaan niyo po, Panginoon, na ngayong gabi ay patuloy ka naming maparangalan sa aming pong mga buhay, Panginoon. Tunay ngang marapat ka lamang, O Diyos, na purihin at sambahin ng aming buhay. Dahil kilala namin ang aming sarili, O Diyos, kami po'y walang magagawa kung wala ka, kung wala ang patnubay mo sa amin pong mga buhay. Kaya ngayong gabi, Panginoon, dalangin ko po ang katagumpayan, Lord God. Samahan mo po kami. Dalangin ko, O Diyos, ang wisdom, knowledge, and understanding sa iyong mga salita. At mananatili pong bukas, O Diyos, ang aming puso at isipan na upang ang iyong pong mga salita, Panginoon, ito po'y malaya naming maunawaan, maintindihan, Panginoon, at kumintal sa puso namin at magrema po ito sa bawat araw ng aming pong buhay. Maraming salamat, Panginoon. Kiniklim namin, nire-receive na namin, Panginoon, ang katagumpayan po ng iyong gawain sa oras na ito. Salamat po, ibinabalik ko po, Diyos, minsan pa ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal, at pagsamba. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Kaya gusto ko pong mangusap muli, mga kapatid, sa paksang the pattern of prayer. Pag sinabi po kasing pattern, ano po, ito po'y instruction, following, or behavior. Ayan. Sa panalangin. Behavior, pattern, ito instruction, ika nga, no? Kasi po, kung titignan natin ang ating Panginoong Jesucristo during na siya po ay kasama ng kanyang mga alagad, wala tayong makikita na ang kanyang mga alagad ay tinuruan ng magic, tinuruan ng may galing, or tinuruan ng bumuhay ng patay, or tinuruan ng mga milagro. Wala pong ganun eh. Ano po? In fact, ang specific na itinuro ng ating Panginoon, minotivate niya ang kanyang mga alagad sa pamamagitan lang ng pamamagitan lang ng panalangin. Minotivate niya ang kanyang disciple how to pray. Amen.
Kasi po, pagdating sa panalangin, kahit ako po mga kapatid, kahit ako po ay marami pang dapat na maunawaan, dapat na maintindihan about prayer. Yes. Kasi po ang panalangin po, naniniwala po ako na ang panalangin, ito po'y relasyon natin sa Panginoon. Ang panalangin, ito po'y nagbi-build ng matinding relasyon sa Panginoon. Mahigpit na relasyon sa Panginoon. Matibay na relasyon sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sa gabing ito mga kapatid, naniniwala po ako na ang lahat ng nasa platform, maayos ang kanyang prayer life. Kasi po, ang platform na ito, napakapalad natin eh. Napakapalad po natin, pinagpala po tayo dahil may mga platform na katulad nito. Kaya napakapalad po at talagang grabe po ang anointing ng creator ng platform na ito. Amen? Kasi minsan sa buhay natin bilang mananampalataya, kumusta yung prayer life natin, di ba? Kumusta yung ating buhay sa panalangin? Di ba? Hallelujah. At the more na ang isang tao po kasi, ang isang mananampalataya po na babad sa panalangin, grabe po ang tibay niyan sa Panginoon. Yes. Hallelujah. Ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid, grabe po ang pag-motivate niya sa kanyang mga disciple about prayer. Tinuruan niya specific kung papaano manalangin ang kanyang mga alagad. Sabi ng ating key verse, after this manner, therefore, pray. Sabi niya, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Hallelujah. Number one, na the pattern of prayer, number one, dapat God-centered in prayer. Dapat sa ating pagluhod sa Panginoon, nakasentro ang ating panalangin sa Diyos. Amen. Naalala ko po yung illustration ng ating Panginoon about prayer. Sabi niya, tignan niyo yung dalawang nanalangin. Pakinggan niyo yung bawat panalangin ng bawat isa. Yung isa sabi niya, salamat Panginoon, hindi ako katulad nitong nasa tabi ko. Di ba? Salamat Panginoon, hindi ako katulad niya. Sabi niya, salamat Panginoon, hindi ako katulad niya masama ugali. Di ba? Sabi niya eh. Pero yung isa, dinadagukan ng puso niya. Halos hindi niya maibuka ang kanyang mga labi, tuduuhog siya, tuduluha siya kasi hindi niya halos, alam niyo yon, hiyang-hiya siya sa Panginoon. Amen? Hiyang-hiya siya sa Diyos. Alam niyo po si Haring David, bagamat marami pong mga kasalanan or either mabigat ang kanyang nagawa, wag nating ma-misinterpret bagamat mabigat ang ginawa ni David, ni Haring David, sa kanyang nagawang kasalanan, pinatawad siya ng Panginoon. Bakit? Every time na siya'y nananalangin, God-centered ang kanyang puso. Bakit kanyo po? Ang isa sa naalala ko, the more na siya'y umiiyak, kumukuha siya ng bote. Kumukuha siya ng botelya, iniipon niya yung luha niya dun eh. Po? Alam niyo po, sa panalangin po, naniniwala po ako, once na tayo po'y nananalangin na grabe yung iyak, grabe yung tudo lagi yung iyak. Larawan talaga na God-centered yung panalangin. Amen? Pero naranasan niyo na ba yung gusto mong umiyak, di ka makaiyak, di ba? Kukurutin mo na lang yung sarili mo eh. Umiyak ka na nga sa panalangin. Hindi ka umiiyak talaga eh. Yung ganon. Pero naranasan nyo ba yung palapit ka pa lang dun sa prayer area mo? Alam mo, sa bahay, may mga prayer area tayo eh. Di po ba?
May mga character tayo sa prayer, di ba? Bago ka palang luluhod, grabe na yung ano na, kumbaga, grabe na yung hipbi ka na, parang ganon. Di ba? Grabe na yung conviction mo, yung iyong damdamin ay talaga namang, di ba, umiiyak na sa Panginoon. Lagi po nating tandaan ang itinuro ng ating Panginoon. Hallelujah. Na panalangin. Forgive us, sabi niya dito, mga kapatid, hallelujah. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Amen. God-centered in our prayer. Amen. Laging sentro ang Panginoon. Kapag lumuhod tayo, laging ang Panginoon ang sentro. Amen. Hallelujah. Na upang ang presensya ng Panginoon ay patuloy nating maranasan. Sabi niya, prayer start with God's glory. Amen. With God's glory, not personal request. Alam nyo, nung ako'y baguhan, ang dami ko pa talagang maintindihan sa prayer. Nung ako'y baguhan pang mananampalataya, pagluhod ko, naku, bili mo ko nun, Lord, bili mo ko yan, Lord. Gusto ko ito, Lord. Gusto ko yan, Lord. Ganun kaagad. No? Honestly, noon, pupunta ako sa church, maagang-maga ako kasi may prayer request ako sa Panginoon. Hindi masama, mga kapatid. Pero ang point natin dito is, number one, God-centered sa prayer natin. Pinupuri at pupurihin natin ang Panginoon sa ating panalangin. Amen? Hallelujah. Glory to God. Prayer start with God's glory. Amen. Number two, hallelujah. Number two, glory to God. Ang sabi dito, ulitin ko po yung key verse. After this manner, therefore, pray. Ang ganda nung turo ng Panginoon dito eh. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Hallelujah. Number two, addressing God's. Our Father in heaven establish a relational family-like connection with the holy, sovereign God. Ang sabi po dito, our Father, hallelujah, ang itinuro ng Panginoon, our Father which art in heaven. Pag manalangin ka ganito, Ama namin, sumasalangit ka. Pansinin niyo yung word ng Panginoon, Ama namin. Ibig sabihin, kapag nasa presensya tayo ng panalangin, anak tayo. Amen. Na ang ating nasa harapan ay tatay natin. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Addressing God's. Alam niyo po kung bakit? Kasi po ang isang tao pong mapanalanginin, nabibuild, sabi ko nga po, tumitibay at nagkakaroon ng matinding relasyon sa Panginoon. Parang tayo mga anak, di ba? Sa anak, ako tatay na rin, dalawa yung anak ko. Pero grabe po silang humingi. Alam niyo yung ganoon? Hallelujah. Kaya ako, sabi ko, grabe talaga mga anak ko pag humingi sabi sa akin nung panganay ko, graduation na namin. Graduation namin Kailangan ko ng uniform. Sabi ko, ba't kailangan mo uniform? Graduation yun na nga. Pictorial pictorial. Sabi sa akin, pictorial. Alam niyo, pag nagsasalita sila, humingi sila. Kasi may relasyon Di ba? May relasyon siya Ibig sabihin, tatay niya ako At na-build yung relationship naming magtatay. Sabi niya sa akin, bilihan mo ko uniform. Sabi ko, tika, di ba graduation nyo na? Hindi may pictorial nga kami. Kung kailan graduation, at saka kabibila ng uniform. Kasi pictorial nga daddy, sabi niya. Alam niyo yung point ko, mga kapatid. Hallelujah. Our Father in heaven established a relational family-like connection with a holy sovereign God.
tayo po, kapag lumuluhod tayo sa Panginoon, ituring natin ang ating nasa harapan tatay natin. Amen. Kaya alam niyo po, dati, nung lumuluhod ako lagi, Lord, sana Panginoon, mga ganoon ba? Pero ngayon, hindi po. After kung mapuri ang Panginoon, na-address, after kung na-centered ang Panginoon, then doon naman ako sa addressing God. Hallelujah. I-claim natin. Hallelujah. Amen? I-receive natin yung mga prayer natin. Sabi ng Panginoon, hindi mo pa tinatanggap, tanggapin mo na. At tunay ang tatanggapin mo, sabi ng Panginoon eh. Di ba? Lagyan natin ng matinding pananampalataya. Matibay na pananampalataya ng walang pag-aalinlangan. Sabi ng Panginoon, pag humingi kang may pananampalataya. Hallelujah. Kaya pag lumuhod tayo sa panghihingiin natin yung mga imposibleng bagay na imposibleng ibigay ni Lord. Amen. Pero ibibigay po ng Panginoon dahil sa yung pananampalataya. Naniniwala po ako mga kapatid, na pagdating sa panalangin, dapat strong tayo na yung kaharap natin, tatay natin. Naalala ko po, during pandemic, ang hirap pumunta ng ospital. Alam nyo, pag naaalala ko yun, biglang napatak ang luha ko. Kasi alam nyo naman ang hirap noon. No? During na si Jesusa noon ay nasa banig ng karamdaman. 3 beses kaming na-COVID. Unang COVID namin, grabe. Halos itakwil na kami. Naramdam namin kasi kinurdon yung buong paligid ng bahay namin. Tinitirahan namin. Po? Tapos yung anak namin, inihiwalay na sa amin, dinala ng ordaneta. Alam niyo yung ganoon. Tapos wala ka nang makain. Kasi walang lalapit sa'yo yung mga panahon na yon. Nagbigay ang LGU namin 2 noodles, 3 kilong bigas. Yung ganoon. Tapos yung asawa mo, grabe pa. Alam nyo, sabi ko nga, nahatak ko yung bang upuan eh. Po, sa kahabagan namin, nakaupo ako kinuha ko pa yung isang upuan. Sabi ko, Panginoon, umupo ka sa tabi ko. Alam mo yung ganoon. Sabi ko, hindi ko na kaya ito, Panginoon. Sabi ko ganoon, tapusin nyo na po. Pero kung hindi nyo po tatapusin ito, palakasin mo ako, Panginoon. Para itong trials na ito'y mapagtagumpayan, makayanan ko at masabayan ko. Salamat sa Lord. Salamat talaga sa Panginoon. Once na kinlim natin, ni-receive natin, hallelujah, ang mga hinihingi natin sa Panginoon, walang imposible po sa Panginoon. Walang bagay na mahirap para sa Kanya. Wag lang nating paghulain ng Panginoon. Alam niyo po yun, hindi manghuhula ang Diyos. Sabihin natin yung damdamin natin sa Panginoon at ipuprovide niya ang kailangan natin. Amen? Hallelujah. Ipuprovide niya. Ibibigay niya ang kailangan natin. Hallelujah. Basta't i-address natin lahat sa Panginoon. Amen? Glory to God. Our Father in heaven established a relational family-like connection with the Holy Sovereign God. Ang isang matibay na manalangin, mga kapatid, na I claim this Lord, I receive this Lord, di ba? Alam nyo, ako po ay natutuwa at talagang grabe ang Panginoon sa buhay natin once na napalago tayo, once na nag-matured tayo sa prayer. Pagka nga ako'y pupunta ng SM, mga ganon, pag namamasyal kami. Siyempre, dadaan kami sa mga parking lot kasi nakamotor kami. Tapos, ang gaganda ng mga sasakyan. Praise the Lord. Minsan, yung bang pag-claim mo lang, parang nakakagaan ng damdamin. Lord, sa akin to, di ba? Lord, akin to, di ba? Lord, sa akin to, di ba? Yung mga ganoon ba? Ibig sabihin po, mga kapatid, ang point ko po is, kapag tayo po ay may matibay talaga at grabe yung relasyon sa Panginoon. Hallelujah. Parang anak tayo. Tatay natin siya. Ang mga anak natin ganun di po ba?
Pag humingi ng baon, nagsusumamo ba? Hindi. No, 'di ba? Sasabihin niya, halimbawa kukonsensyahin ka na, "Di ha, sana naman bigyan mo ako ng baon." Ay walang relasyon 'yun. Hindi matibay ang relationship no'n. Yung bang parang hiyang-hiya yung anak na, "Di, mami," halimbawang gano'n, "Hindi mo ba alam na ako'y pumapasok sa school, bigyan mo naman ako ng baon." Gano'n ba ang mga anak na 'pag gano'n ang anak, hindi matibay ang relasyon niya sa kanyang magulang. Are you with me, mga kapatid? Pero kapag ang anak, biglang magte-text, magme-message, Di, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ganyan." Matibay ang relasyon. Amen. Nakapag-build ng matinding relationship. Hallelujah. Minsan nga, ang anak nga 'di ba, pagka nagsi-cellphone na nga, may TV pa, 'di ba? Nakabukas yung TV, naka-cellphone pa, 'di ba? Parang walang inaalalang bayarin, 'di po ba? Pag nakita ng magulang, magagalit na lang. Ikaw talaga, cellphone ka ng cellphone diyan. Alam mo naman nakabukas ang TV. Sabay-sabay na lang. O, 'di ba? Ang point doon, mga kapatid, actually po pag gano'n ang character ng anak, may build ang relationship, 'di ba? Kasi tatay naman kita, 'di ba? Mommy naman kita, 'di ba? Yung ganoon, mga kapatid. Minsan minsan sa atin sa Panginoon, hallelujah, minsan pag tayo po'y may matibay na relasyon sa Panginoon, gano'n po yung magiging character natin actually, 'di po ba? Hindi tayo yung lamya-lamya. Amen? Hallelujah. Kaya kapag tayo may sakit, Lord, pinapalayas ko ang sakit sa aking katawan na ito in Jesus name. O, di ba? Hallelujah. Very strong. Di ba? Minsan nga sa sobrang connection natin sa Panginoon, sa sobrang tindi ng ating relasyon sa Panginoon, maghahanap tayo ng may sakit para ipag-pray at gumaling. O, di ba? Hallelujah. So, sabi ng ating key verse, mga kapatid, kung manalangin ka ganito, Ama namin sumasalangit ka. Tatay natin siya. Amen po. And then number 3, mga kapatid, ang pangatlo po, praise and God's will. Very important po ito. Hallelujah. Ang sabi po, hallowed be your name, acknowledge God's holiness, and ask for His name to be honored in our lives. Your kingdom come, a plea for God's righteous rule and power to overcome evil on earth as it is in heaven. Your will be done on earth as it is in heaven. A desire for God's perfect purpose to be fulfilled in our daily lives. Hallelujah. Ang sabi dito, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Hallelujah. Ang pangatlo po, mga kapatid, praise and God's will. Lagi nating pinupuri ang Panginoon at take note, kalooban pa rin ng Diyos ang ating hinihingi. Kalooban pa rin ng Diyos, not our will. Amen? Hindi yung kalooban natin, kundi kalooban pa rin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Bagamat may mga request tayo sa Lord, pero lagi nating ipaalala sa Panginoon yung kalooban ng Panginoon pa rin. Amen. At lagi nating purihin ang Panginoon sa panalangin. Amen po. Lagi nating minsan alam nyo kapag ako po ay nasa prayer, yung personal prayer, maawit muna ako. Ang paborito kong awit, kay buti-buti mo Panginoon. Kahit lumang-luma yun, pag inaawit ko po yun, tumutulo ang luha ko. Kasi tunay nga mabuti ang Diyos. Amen. Bakit po? Sino ba tayo, di po ba? Para ipadama ng Panginoon ang katugunan, di ba? Sino ba tayo para pansinin ng Panginoon? Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, sabi ko nga po, dahil sa ang conditional love ng Panginoon, narito tayo. Amen. Binigyan pa rin tayo ng Panginoon ng pag-asa. Kaya marapat lang na purihin, sambahin ang Panginoon kahit sa panalangin. Amen. At lahat, kapag nasabi na natin lahat yung mga
mga sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, kalooban mo pa rin. Amen? God's will pa rin. Hallelujah. Yung kalooban pa rin ng Panginoon ang siyang masunod sa atin. Amen. Glory to God. And then number 4, hallelujah, ang sabi po, give us this day our daily bread. Number 4, yung human needs. Give us today our daily bread, a request for necessary physical and spiritual sustains for the present day. Dito po, isa sa itinuro ng ating Panginoon, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Sabi ko nga po pwede naman sabihin ni Lord, bigyan mo kami ng pagkain, Panginoon, hanggat kami nabubuhay. Bigyan mo kami ng pagkain, Panginoon, hanggat hindi tumitigil ang pandemic. Bigyan mo kami ng pagkain, Panginoon, hanggat hindi humuhupa ang baha, hindi humuhupa ang La Nina, ang El Nino. 'Di ba? Pwede naman sabihin ni Lord 'yun eh. Pero bakit dito po sinabi niya araw-araw? Sabi niya, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Kasi po, minumotivate ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad na araw-araw nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Araw-araw, minumotivate tayo ng Panginoon sa mga needs natin. Amen? Sa mga kailangan natin na araw-araw tayong nagtitiwala sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya sinabi diyan araw-araw. Naniniwala po ako na masaya ang Panginoon. Araw-araw tayo na umaasa at nagtitiwala sa Panginoon. Kaya salamat sa Lord sa platform Sabi ko nga, hindi man araw-araw, pero every night. Di ba? Hallelujah. Yan ay larawan na talagang tayo ay walang magagawa kung wala talaga ang Panginoon. Amen. Glory to God. And then lastly, number 5, hallelujah, forgiveness and guidance. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. A core principle linking our receiving forgiveness from God with our willingness to forgive others. Hallelujah. Dito po, inihalin tulad ng ating Panginoon, yung debt, yung utang, ika nga, Hallelujah. Sabi niya, ang sabi po ng Panginoon, glory to God, doon sa ating key verse, hallelujah. Sabi niya, sabi niya po, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Patawarin yung mga may utang sa amin. Gaya na rin naman na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Kasi po, tayo po bilang mananampalataya, utang natin sa Panginoon ang lahat-lahat. Amen. In illustration, King James Version, in illustration niya yung utang. Kasi po, yung buhay po natin na ito, yung lakas natin, lahat ng mayroon tayo, utang natin sa Panginoon. At take note, sabi ng Panginoon, kapag hindi tayo magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya, forgiveness and guidance. Kaya kahit na tayo po ay grabe po ang ating pong paglilingkod kung hindi tayo nagpapatawad. I'm sorry to say, pero hindi rin natin makakamtan ang kapatawaran na mula sa Panginoon. Amen. Kaya kahit na anong mangyari, kahit na anong circumstances ng ating pong buhay paglilingkod, lagi lang tayong magpatawad. Amen. Magpatawad, forgiveness, napakahalaga. Amen. Na sa pagluhod natin, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. At magpatawad din tayo. Amen po.
Kaya ang hirap po sa presence ng panalangin na hindi tayo nagpapatawad. Yes, napakahirap. Hallelujah. Napakahirap na laging alam niyo 'yon, napakahirap po na sa presensya ng panalangin mayroon pa ring sama ng loob. Ang hirap po ng gano'n. Kaya sa panalangin po napakahalaga na i-release lahat ng sama ng loob. Sabi ng Panginoon, no po, na ang sama ng loob, ang unforgiveness ay hindi na dapat lubugan ng araw. Di po ba? Hindi na dapat lubugan. Kumbaga, kinabukasan, fresh revelation ulit. Amen? Sariwa bawat umaga. Amen. Hallelujah. Alam niyo sa pagpapatawad, ano rin yan Ano po? Biyaya ng Panginoon po yan. Marami pong tao hindi kayang magpatawad. Yes. Nung kami po ay napasama sa mission sa bilangguan, naalala ko po tuloy, no po, mayroon po doong nakabilanggo na hindi siya kayang patawarin. Bakit? Ang kaso niya pagpatay. Rape na nga, ni-rape na nga niya, pinatay pa niya. So hindi siya kayang patawarin ng kanyang nagawan. Ano po? Hallelujah. Kaya tayo may limitasyon ang ating kakayahan. No po? Pero bilang mananampalataya ng ating Panginoon, lagi nating i-motivate sa sarili natin ang pagpapatawad. Yes. Amen. Laging pagpapatawad. Hallelujah. Huwag nating ilagay ang puso natin sa hindi pagpapatawad. Amen. Yung sa kailan lang yung pinatay na na mandidibati kasi yun Pero ang point doon, ang nagustuhan ko doon sa asawa niya, the message niya, si Cart, 'di ba, pinatay siya. Kaya siya pinatay kasi nga sa mga university na kanyang tinuturuan parang nagdidibate, 'di ba? Pero di ba binaril siya? Pero ang statement ng kanyang asawa, pinatawad ko na ang pumatay. Sabi niya ganon, 'di ba? Kumbaga bilang leader, bilang mananampalataya, bilang larawan na siya'y mananampalataya, ipinakita niya kung papaano ang prinsipyo ng pagpapatawad. Kung titignan natin parang lang, sa sarili natin lang kaisipan, sa sarili nating kaunawaan. 'Di ba? Sa sarili nating kaunawaan parang grabe naman. 'Di ba? Pero lagi nating tandaan, all things work together for good. Kaya dapat lagi tayong nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Kaya lagi nating i-motivate ang ating sarili sa forgiveness and guidance. Amen. Guidance ng Panginoon. Hallelujah. Yung araw-araw na sabihin mo lang pagka gigising lang ng umaga, Panginoon, turuan mo ko anong gagawin ko ngayong umagang ito, Lord. Anong uunahin ko, Panginoon? Ang magluto o Lord, di ba? Alam niyo yung ganoon? Yung bang bago ka gumising ng umaga, bago ka tumayo sa iyong higaan, Lord, turuan mo ako anong gagawin ko ngayon. Di ba? Yung guidance ng Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin po mga kapatid, once na hiningi natin sa Lord ang guidance, gagabayan po tayo ng Panginoon. Amen. Mararanasan natin at ang buong maghapon natin, hallelujah, ang buong maghapon natin, amen, ay tagumpay. Once na umpisa pa lang sa paggising pa lang natin, Lord, salamat, hallelujah, dahil ang aking mga mata ay maraming muta. Di ba? Glory to God. Salamat, Lord, sa panibagong araw. Sa umagang ito, Panginoon. Ngayon, Panginoon, bago ko umpisahan ang araw na ito, ang buong maghapon na ito, ano ang gagawin ko? Turuan mo ako, Panginoon. Amen po. Hallelujah. Glory to Jesus. And then, ang aking conclusion, mga kapatid, ang sabi po dito, itong scripture na ito kasi is tinatawag na Lord's
The Lord's Prayer. Di po ba? Hallelujah. The Lord's Prayer. At dito po, sa atin po bilang mananampalataya at tayo po ay mapanalanginin, ang unang benepisyo po na matatanggap natin, wisdom galing sa Panginoon. Ang isang mananampalataya po na grabe po ang prayer life niya sa Panginoon. Alam niyo yon? Mapanalanginin siya sa Panginoon. Punong-puno siya ng wisdom galing sa Panginoon. Yes. Hallelujah. Kaya napakahalaga rin po, na yung connection natin sa Panginoon. Yung relationship natin sa Panginoon through prayer. Amen? Glory to Jesus. So yun po mga kapatid. Hallelujah. The pattern of prayer. Number 1, God-centered in prayer. Number 2, yung addressing God. Amen. Hallelujah. And number 3, yung praise and God's will. And then, yung mga human needs natin, yung number 4. Amen. Yung mga kailangan din natin, dapat i-address natin sa Panginoon. Amen. Glory to God. And then, yung lastly po, yung napaka-importante rin po ito, forgiveness and guidance. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Father God, thank you po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Lord God, sa itinuro mo sa amin how to pray. Salamat, Panginoon. Patuloy, Lord, na ang aming puso ay lalong mauhaw sa panalangin, Panginoon. Patuloy mo kaming bigyan ng wisdom. Patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, lakaran. Hallelujah. Ang panalangin, Panginoon. At patuloy, Lord, ng aming prayer life, Lord, ay maging matibay at maging matatag, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa itinuro mong panalangin sa iyong mga alagad na siyang aming pong pattern ngayong pattern sa aming paglilingkod, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. At sa gabing ito, salamat sa katagumpayan ng iyong gawain. Binabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord.